Kaso nasa pa? Ayun yung dala. Teka lang, lalabas yung bituka ko eh. Grabe ka naman sa akin. Para pag may imatay ako, hindi mo ko kaya. Hello guys! Welcome to my vlog. So kami ngayon ay kakain. Dito kami ngayon sa Shinshe Kase. Nakagala na naman. Pag sa tuwi-tuwi ng pupunta kami ng Taichung ay laging umaampo. Di umulan. Ngayon naman ay umaambon. Pero feeling ko hindi naman yata matutuloy. Nakain. Diba? May baon na agad kami. Sure ka na? Paano yung gutom? Nakakagutom eh. So, ang topic natin. Gusto ko lang sanang i-share about dun sa PSA. Actually, yung PSA namin, this is part 3. Ano lang, segue lang. Kain talaga siya. Paano ba sisimulan? Kasi diba sabi ni Meiko, 4 to 6 months daw ay may PSA na tayong mga nagpakasal dito sa Taiwan. So, ayun na nga. Last December kasi, Kaya nagpasa? Nagpasa kami July 27. July 27 na pagkakalaman na nagpasa kami. Tapos pumunta kami. Nagbakasyon kami sa Pinas last December. Ngayon, so sinadya namin yung PSA marriage certificate. Baka sakaling meron na nga. So taga Cavite kami. Pinakamalapit naming PSA is dun sa 13. So pagpunta namin doon, ito, mabida-bida, no? Tatlo pa talaga yung yung pina-request ko na PSA. Sayang. Ano ang sunugan? So, tatlo yung request ko dun sa, sa may clerk, parang clerk information. Yung pala, babayaran mo muna siya. Magpipay ka muna ng, sa PSA kasi, bayad muna bago nila i-check kung may record na. So, nung nagbayad ako, and after that, tinawag yung pangalan ko, at pumunta daw ako sa gantong window, interview daw ako. So, nung pagpunta ko doon, ang sabi for releasing yan, for releasing. For releasing na sana. Ang sabi sa akin is,
wala pa daw record, wala pa daw kaming PSA birth certificate. Eh sabi ko sa kanya, July po kami na nagpa-rehistro sa Meco Taipei. Nagpasa ng marriage. Nagpasas ng report of marriage sa Taipei. So, ang sabi nila sa amin, dapat daw, ang proseso daw kasi nga is, after nun, sa pinagpasahan namin, pinagpakasalan namin, dadalhin pa daw yan sa DFA, consul, gano'n. Sabi nila, 6 to 1 year daw ang processing nun. So, sayang naman yung binayad ko, 165 isang paper. So, ang sabi ko, hindi po ba yun marerefund? Ang sabi nila, hindi daw. Oh my gosh. Hindi daw yun marerefund kasi kumbaga parang naano na nila naikiin na ba nila. So, ang magiging record ko lang is negative certificate. Yung negative certificate, Kulay dilaw din siya. kulay dilaw din siya. Ipa-flashback ko lang Para sa siyang screen. PSA pero nakalagay doon na wala siyang record. Flashback na lang dyan sa screen. Pag Ito mukha ko dyan sa kabila. Pasok naman dito sa screen yung negative certificate na ni-request na ibinigay sa amin. So, pagpunta ko doon, dismayado ako kasi nga, hindi ko man lang marerefund yung binayad ko. Nasa Picture ba nun? Negative. 400, yes. Nasa 400, 165 times 10. Basta 400. Oh, may natin sa mat. Yun. Basta 400. 495? Ano ba? Hindi ko alam. Diba? Welcome to the Philippines talaga. Tapos na, ang sabi sa amin, dapat daw alam namin yung dispatch number namin. Kasi, kung alam daw namin yung dispatch number namin, pwede nilang matrack or Yung dispatch number manggagaling yun sa Meco. sa Meco. So, pagbalik namin ng Taiwan, punta agad kami ng Meco. Tinanong namin kung, kasi sabi nga namin, umuwi nga kami dun last December, tinanong namin kung may hinihingi sa amin kailangan para matrack yung PSA marriage certificate namin. So, dispatch number ang tawag doon, dispatch number. So, tinanong namin, pwede po bang makahingi ng dispatch number namin para doon nga. So, tinanong yung pangalan ko, tsaka pangalan niya, kung kailan kami nag-report of marriage. So, ang nilagay doon, nga, binigyan kami ng maliit na papel na kulay green. Nakalagay doon ay dispatch number, tsaka airway bill number. So, just in case daw na hanapin din yung airway bill number. So, yun. Maghintay na lang kami, wala kaming magawa. At ano lang. Bicol Express. Wala ako nagluto. Pwede ako magtawa. Courtesy of isang palim. So, yung, anong tag doon? Yung dispatch number, walang nangyari sa dispatch number. Yung dispatch number na yon is, magagamit nyo lang kapag gusto nyong dumarekto sa PSA mismo. Yun. Kasi sinasabi nila, meron pang mga manual processing parang pupunta ka pa ng DFA or sa Quezon City na yung May main. pinaka-main ng PSA is sa Quezon City daw. Nag-email Punta din ka pa kami doon. doon, tumawag din kami. Pero kung kayo dadiretso ng PSA, yun lang kailangan nyo dispatch number. Tingin nyo sa Meco kung makukuha ninyo. Nagbibigay naman sila. Pero yung iba na nakakaibigan namin na kinasal doon is i-email na lang daw, i-message, hindi naman nag-message. So, ang pinaka-the best talaga is maghintay. Yun lang, naghintay lang kami, nagkaroon kami ng Hindi, ganito ang ginawa ko. Kasi di ba, sa Servilis, pero pwede din tayong umorder dun sa Servilis, servilis.com, psa.servilis.com. Ang ginawa ko, hindi ako dun umorder. Ginawa ko yung ibang way sa PSA helpline.ph. PSA helpline.ph. So, i-flashback ko na lang dito. So, ang nangyari nun, syempre ako yung nag-request. So, inano ko, my own certificate. So, inano ko doon, may mga forms doon na pinidapan ko. Meron doon nakalagay kung saan ka kinasal. So, nilagay ko syempre Taiwan.
Tapos, yung PSA na yon kung may ano ba, employment ba, kung saan ka kailanganin. Siyempre, nilagay namin doon. Pero secret lang kung ano yung kiniin ko doon. So, hiniin ko nga sa Taiwan kami kinasal. Pagkatapos nun, nung naglabas ng dispatch number. May dispatch number na ikikiin kayo doon. And then, registered number. Meron. Meron akong kiniin doon sa psahelpline.ph. Doon ako sinearch yung dispatch number. Sa Servilis kasi wala eh. Sa Servilis naman makikita mo. Masilbi pala yung dispatch number. Kaya kung alam nyo talaga, importante yun. Makuha nyo yung information nyo dun sa Meko. Yun lang, ulam. Uy, nabusan mo na ako. Huwag ka naman magsalita dyan. Wala kayo mo na eh. So, ayun na nga. May problema pa nga ako sa PSA helpline na yan. Since ako ngayon nag-request sa sarili ko, kailangan pala ikaw mismo ang tatanggap ng papers mo. Hindi pwedeng authorized person. Ay, hindi ko naman alam. Ang pagkakaalam ko, pwede naman, delivery naman sa bahay. Pwede tanggapin ko kahit sino. Hindi pwede, kailangan ikaw yung magre-receive. May magpipila naman doon, own certificate or someone certification, or certificate. May own certificate or someone certificate. Siyempre, yung someone certificate, kung ano yung sinong tao sa bahay nyo, na authorized person nyo. Ang ginawa ko, in-email ko yung PSA, na yun nga, nawala nga ako sa Philippines, ganyan, naibok ko yung my own certificate. Nagre-reply naman sila, yung email customer service, customer team, nagre-reply sila. Sabi, gumawa daw ako ng certificate ng letter of authorization. With my, i-scan mo yun, and then pipirmahan mo. Tapos, yung IDs, kailangan mong magbigay ng IDs dun sa authorized person nyo. Tapos, yung authorized person nyo, kailangan, meron din siyang ID, lalagay mo rin din yung, dun sa letter, lalagay mo yung address ng bahay nyo, sino mag-claim, yung reference number. Kasi po once na-module kayo at naging successful yung reference number na bayaran nyo na, may mag-message or mag-email sa inyo na reference number. Doon nyo matatrack kung nasaan na yung papers nyo. So, nainis nga ako doon sa rider kasi hindi daw niya makita yung bahay namin kasi nga looban nga kami. Nag-give up na siya. Kinabukasan niya na deliver. Eh, pinakausapan ko na nga yung PSA, di ba? Pinakausapan ko yung PSA na yung mother ko nga yung magre-receive. Ito pala, may kwento, yung mama ko. Sabi niya, ayaw daw ibigay ng rider. Kasi daw matatanggal daw siya sa trabaho. Sabi niya sige kako, ikaw pumunta ng Taiwan. Nasa Taiwan nga yung may-ari niya. Siguro, sinisigurado na ng rider. Tinanggap naman yung authorization letter. Ayun nga, nag-ano ko ng authorization letter. And then, sa wakas, ito na yung PSA namin. Tapos bakuloy dyan, meron na kaming PSA marriage certificate. Yari ka ngayon. Na-release na yung PSA marriage certificate namin. Ang anghang, grabe. So, nandun siya sa bahay. Napicturean ko lang. Ay, balistad. Feeling ko hindi ito yung akin. Meron na kaming PSA. 6 months lang talaga. Kasi, nalaman namin pala na yung marriage certificate, di ba, nagpunta kami ng Meko, July 27. August 8 pa nila or August 8 pa mismo na transfer siguro dun sa DFA yung ano natin, yung papers natin or na-receive nila, ganon. So, start nun, kung kailan nila na-receive, dun mag-i-start yung 6 months. So, yun guys. Ano lang yun, tips ko lang sa inyo, yun lang ginawa ko kasi. Maganda lang dito guys. Punta kayo.
Sa Taichung Xinxie Castle. Ano, ito na natin sa entrance natin. Saan tayo mag-go-kart? May entrance dito to 350. Tapos yung 100, pwede nyo bili ng ano. Mga drinks, pagkain. Ito drinks 160. Mag-ikot kami dyan mamaya. Ipakita namin sa inyo yung place. Ayun o, pwede din mag-prenup dito. Yung mga couples dyan. Xinxie Castle. So, maglilibot-libot na ulit kami guys. Tapos kami kumain. Grabe yung bunganga niya. At ayun na nga, pagkatapos ng pagpunta namin sa Xinxie Castle, kami ay uuwi na. So dito kami dadaan sa Dahu Township na napakadilim ng daanan. So since kami ay nakatulog sa 7-Eleven, kami may energy na kahit papano. So natapos na aking vlog. Comment lang kayo mga BB Labs sa comment section kung may katanungan kayo regarding sa part 3 ng aking video sa pagkuha ng PSA. So maraming salamat. So dito ko na nga po tatapusin ang aking vlog. Maraming salamat mga BB Labs. Please subscribe and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Thank you so much. Bye-bye.